Ay! Oh shit! Sorry po, sorry po! Sorry po! Tinalo ba ka ng helmet bro? Oo bro! Sakto talaga dito! Ayan, nagatag nyo kami ha. Pag nakuha nyo ito, tsaka marami ito. Airflow na sa ating mga katawan. Ayan. Grabe bro, ang tindi nun, ang ganda nun. Ang ganda nun. Britannia Group of Islets recommended. That is why we do the Libot Pilipinas, para sa mga lugar na ganyan na kayo din naman eventually pwede nyo puntahan. Biruin mo, dalawa tayo bro, 2,000 pesos for the boat. Pero kung 10 tayo, 2,000 pesos pa rin yun. Kung 15, 2,000 pesos pa rin yun. So, kami, we chose na, syempre, enjoy, masawi lang naman namin yung bangka. Wala nang kasabay-kasabay. Para sorry lang talaga. So, kita nyo naman sa video, di ba? Parang nakaka-discover ka ng mga isla. Tapos yung pure pa talaga, hindi pa masyadong maraming tao, masyadong maraming establishments. Yung ma-enjoy mo lang yung tubig, yung buhangin, yung tanawin, ulitin mo yung mga kung ano man ang merong seashells doon. Yun ang mga kabanding mo doon. Yun ang masabi mo talagang one with the nature. Nag-enjoy ako doon. Turista mode is done, rider mode on. Papunta kami ngayon ng Butuan para sa ilang mga kaibigan na nandun, bago kami tumungo at sagarin ang aming pagra-ride patungo ng Surigao del Norte. Kumbaga nakaabang na kami sa pier doon para paglapag ng basta makikita nyo na lang yan, hindi ko na muna ikakwento. Okay kami ngayon with our Suzuki Bergman Steel. Kami pagod na, siya gusto pa. Bro, tara. Your boy first time bro, Libot Pilipinas. nice to meet you bro, nice to meet you. Thank you. Escape Manila. Ay, may sticker na naman ako. Ang dami ko nakalekta sticker. Brother, ingat. Ingat. Okay. So, konti na yung nasa Butuan na kami. Kaya lang bumuhos yung ulan. Nakikisilong lang kami dun sa mga pawid just sa tabi-tabi. Kung maghihintay kami na talagang tumila ng husto, hindi na namin ayan kung anong gano'ng oras kayo maghihintay dyan. Kaya ito, so good na. Ang challenge din lang dito, bukod sa usual na umuulan, itong kalsada ay makita nyo, ang daing butas, ang daing lubak. Kaya doble ingat. Kailangan makausad kaysa naghihintay lang. Kay Sek, maraming salamat. Itong kapote ni Sek, parang pangpainit na rin bro, kasi ang lamig na kanina. So yun nga, windbreaker na rin talaga yung function. Kaya laking ginhawa ko. Doon yung kamay namin, tinanggal mo na yung mga gloves kasi mababasa naman masyado yung gloves. Mahirap magpatayo. Pag turating namin ng Surigao, dire-diretsong biyahe na naman yan pero na naman ang pagitan ng mga biyahe namin. So ang lamig lang dito sa kamay talaga. Pero yung sa katawan at least okay yan. Saka sapatos, konti yung taon, di papasukan yan, elevate yan. Uy, grabe, buhos bro. Pagtawid dyan, buhos na talaga to. Ayun na, lakas mga brad. Grabe, nasaan na pantay yung dahan-dahan tayo, malakas ang buhos bro. Oh, the realities of Libot Pilipinas. Ito yun. Sana naman wala nang baha tayo madaanan bro. Kaya naman ito, basa na itlog ko.
Ang lamig. Ang lamig. Grabe. Dahan-dahan lang. Lamig ka na. Busang ulan. Basang-basa. Angat ang kalsada. Tas maubos ang paggas. Wag naman. Hindi pa yan. Tubig. Shit. Grabe mga brad. Tingnan nyo. Sobrang lakas ng ulan na. Tapos may bugso. May mga spots na nag-iipon yung tubig, may mga spots na biglang ba, hindi namin kabisado. Hetik. Sa rin tayo dito, bro. Grabe. Ay! Oh, shit! Shit! Tabuto nakahelmet ako, bro. Tara. Shit. Tara. Shit. Ingat. Ay, grabe. Oh, shit. Bro, patang itong ano. Ay! Shit! Oh, shit! Grabe. Itik na yan. Igal ba ka ng helmet, bro? Oo, bro. Sakto talaga dito. Grabe yung pinagdaanan namin kagabi, yung gusto mong sumagad pa pero pag yung panahon talaga hindi na kaya, hindi na rin safe para ibiyahe ng tuloy-tuloy. Sa puntong yun talagang nakita niyo tumama yung bakal sa technically sa ulo ko, buti na lang talaga naka-helmet ako. Kung hindi, wala. Hindi ako naka-helmet, hindi ko na alam kung ano pang kahihinatnan yan. Yung realization na, uy, totoo to, hindi tayo naglagaro-laro sa biyahe na to. Na at any point in time, pwede kang mawala. O kundi man, pwedeng may mangyari sa yung grabe na talagang maapektuhan din naman yung pamilya mo. Maaaring hindi mo na sila makita. Maaaring mag-intindi pa sila dahil na ospital ka. Sobrang matugtal rin tuhod ko kagabi. Yung hindi dahil sa ulan, sa bagyo, yung iniisip mo na sa puntong yun, maaaring mas may grabe pang nangyari. Paano ko tinanggal ko yung helmet ko? Nakita nyo si Boy P nakatanggal yung helmet. Madalas yan sabay kami para makapagpahinga din yung ulo sa pagsusuot ng helmet. For some reason hindi ko siya tinatanggal. Nag-aayos pa ako ng gamit nun. Mas mahirap mag-ayos ng gamit ng naka-helmet, di ba? Hindi ko siya tinanggal. Tapos yun na nga yung nangyari. Na humampas talaga dito. Humampas talaga. Salamat sa Diyos sa buhay natin.
Salamat sa Diyos, buhay pa ako. Lulubin, nakakauwi pa ako at nakita ko pa yung pamilya ko. Alright, good morning Butuan City. Salamat sa pag-accommodate sa amin na talagang kailangan namin ng pahinga kagabi dahil sa pinagdaanan namin. Grabe naman talaga, as in grabe. Matagal na ako nagmamotor pero ngayon ko lang pinagdaanan yung ganun. Pero nonetheless, it's another day today, another pag-asa na naman mga brother. At mas maganda ang timpla ng panahon ngayon, kaya sana marating namin ni Boy P ng mapayapa ang Surigao Port sa araw na to para makatawid na kami pa Visayas. Pagdating naman namin sa Visayas, sa Leyte, titingnan namin kung paano at kung hanggang saan ang kaya naming ibiyahe dahil ang expected na galanding kami ng Visayas mga gabi na dahil ano na na sira yung plano namin na biyahe dahil nga kinailangan namin magpagipas ng gabi dito sa Butuan dahil nga sa sobrang sama ng panahon. Kaya anyway, tulak pa rin tayo ngayon mga brother at eto na, samahan nyo kami. New day, new life, new ride. Bumabay-bay kami dito mga brother sa kahabaan ng to. Kakayos kakumpisa pa lang ng biyahe namin. Nasa likod ako ni Boy P. Sabi ko, wala yung sapatos mo. Teka bro, pakita ko. Sabi ko, ganyan tsura niyan Sabi ko bro, nahulog yung sapatos mo. Ayun nag-iisa na lang kasi. Nagtataka ako, ba't hindi ko nakita? Nandun na sa likod niya ako dahutan. Dapat yung pag tumalsik, may kita ko. Oh. Tapos, ito pala. It's a prank. Joke only. Greens and greens. Ganda na naman ang kalsada. At sana bro, magtuloy-tuloy ang ganda ng panahon. Sana. Yung malapit na tayo. Konti na lang ito, nasa Surigao Port na tayo 65 kilometers. So twisties to bro, papasok tayo ng twisties. Tatawid tayo ng bundok. Tapos medyo coastal din pala no? Lake. Mainit? Okay, lake mainit. Hindi pala dagat yan. Ito mga brado, ayun yung mga dried fish, digis, daing, tuyo. Ayun, ito ang dami. Ayun Bugwan, danggit, boneless. Ay, sarap. Pag-uwi tayo niyan Sige, kasama rin na. Oo. Dahil pa nating problema sa bagahe ngayon May mga basa kasi kami mga damit na mga brother, may mga marurumi pati nga si Boy P, pati yung kanyang sapatos bit-bit dahil wala talagang inabot kami ng dilubyo. So magpapasalubong naman kami ng ganun, pero doon na banda sa Samar na para isang tawid na lang hindi na masyadong malayo yung bibit-bitin namin at baka maghayo-hayo yung damit at isda. Hambanganan. Okay, approaching na tayo mga brother sa Gipata Ferry Terminal. Dito yan sa Surigao del Norte. Reminder lang, kasi nung nag-race kami from Butuan City papunta ng Surigao Port, Surigao Port nga talaga yung pinagdaanan namin, pero meron palang dalawang port dito sa Surigao. So sa mga loopers, kung kayo ay tatawid ng Patacloban Leyte, dito kayo ang isa-search nyo is yung Lipatan Port. Hindi ko lang alam kung ano yung mga biyahe yung nandun sa Surigao Port.
yung nasa city mismo, pero meron naman siguro dun. Pero itong ruta, kung itong ruta namin ang susundan nyo, dito kayo sa may Gipata Port mga brother, dahil ito talaga yun. Ayun, Port of Gipata. 1.6 ang isang motor. Kasama na yung tao doon. So sasampa tayo na 12 o'clock yung, I guess estimated mga 3 hours yung biyahe. Basta okay lahat. Sana magtugi-tugi na okay lahat. At ako dalawan sa dalawan. Kung ulan ka, mais ka. Joke lang. Awayin ka niyan. And finally dumating na ang barko. Ano na, alauna na. So baka alas 2 pa umagis tong barko na to. Ang sabi sa amin kanina alas 12, pero wala, ganun talaga kasama sa mga challenges yun pag di ka ay nasa gibot Pilipinas. So Mindanao, see you next time. Sakay na tayo, tawid na tayo ng Visayas. Akit na tayo sa taas, magpapahinga. Pagkatapos baba natin, Visayas na. Pahapon na kami nakaalis ng Surigao mga brad. Hindi ko lang nakikita nyo, pero yan, malapit na tayo sa Liluan Port. Diyan kami gagapag ni Boy P. Tapos dyan naman namin sisimulang bagtasin yung papunta ng Tacloban, Leyte. And then kasi hindi kaya isagadag ang Calbayog kasi from Calbayog naman, yun naman yung port natin papunta ng Matnog para balik na tayo ng Luzon. So nakikita nyo, so itong land na to, Visayas area na to mga brother. Alam ko punta lang tayo sa kabila. Hindi ko masyado kabisado pero so technically wala na ako sa Mindanao. At ang nasa memory ko pa rin kasi yung pinagdaanan the previous day, nung gabi na talagang nadilubyo kami ng sobra-sobra. Pero gusto ko lang siguro mag-take ng time na magpasalamat sa lahat ng aming mga nakilala, nakasama, nakasalamuha sa bayan ng Mindanao. Napakaganda ng lugar nyo at dami naming mga talagang places na napuntahan na nag-enjoy talaga kami. At basta kakaiba. Kung meron gusto mong malamig na klima, mainit na klima, gusto mo ng peaceful, gusto mo ng basta napakaganda ng lugar nyo. At talaga namang kami natutuwa na for the first time napuntahan ko yung mga lugar nyo. At more than anything else, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taga Mindanao na aming nakasalubong, nakasama sa grabe ang warmth, grabe ang pag-asikaso nyo, pagmamahal nyo sa amin. At talaga namang hindi naman talaga matatawaran. Etong Ibot Pilipinas Mindanao edition ko ay nagpalakas pa ng pagtingin ko sa Mindanao. Marami kasing mga nakakarating na iba't ibang mga balita, mga hindi magagandang balita lagi ang laman pagdating sa Mindanao. Pero sa experience ko hindi ganun Ang mga tao sobrang warm, sobrang lagi kang kinukumusta, laging nakangiti sa'yo, laging gusto maayos ang experience mo. Sa lahat ng mga kaibigan namin, tinuturing ko na rin kapamilya, maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa, pero alam niya, nagkasama-sama tayo dyan. Maraming salamat doon. Magkita po ulit tayo. At sabi ko nga, dahil sa sobrang saya ko at naging kampante ako at secured ako sa Mindanao, babalik kami dyan kasama ng pamilya ko. Sa ngayon, on to our next adventure. Tinutungo na natin ang pabalik ng Luzon. Alright, and we are officially back sa mga isla ng Visayas mga brother. Liluan, nandito na kami. Woohoo! Teka, para bago magkalimutan, magpa-picture muna tayo dito sa Ferry Point as a requirement ng ating Libot Pilipinas Philippine Loop. Siyempre, bago tayo bumakbak sa gabi at hindi namin alam talaga kung may pagkain pa doon,
Kakain muna kami dito. Naamoy ko na kagad, nakikita niyo yung mga usok-usok. Dito kami kakain ngayon. Ihaw-ihaw muna tayo. Para syempre recharge tayo bago tayo bumiyahe. At kakailanganin natin ang lakas. Ang lahat ng lakas natin para sa biyahe natin ngayon. Ito na mga brad, over 150 kilometers para makarating kami ng Tacloban Gate. Dahil kung hindi namin gagawin ito, sagad-sagaran kami ni Boy P sa biyahe naman bukas. So ito, ang parang naging theme na talaga nitong Libot Pilipinas ito na hindi namin nire-recommenda at hindi namin ina-advise ay biyahe na naman kami sa bundok ng gabi. Doable siya pero hindi siya advisable. Yan. Siyempre iba pa rin ang biyahe kapag may araw. Kami, kung napanood niyo yung mga previous episodes natin, kaya naman natin ginagawa to dahil may mga pagkakataon na yung plano dapat for the day nade-delay dahil sa panahon, sa iba't ibang mga pagkakataon. So umatras yung completion natin at yung araw na makakauwi tayo. Kaya ngayon maghahabol naman kami. Hindi naman yung purpose talaga ganun, dahil hindi naman sa ito ay karera o ano paman, pero yun nga, may mga kailangan din tayong asikasuhin pagbalik ng hometown natin na naiwan din naman namin ni Boy P. So anyway, ito tuloy pa rin ang biyahe gamit ang ating mga Bergman. Ano bro, anong pangalan ng Bergman mo? Si Waba. Waba is short for walang babaan. Tapos ito naman si Recho, ang gamit ko ay si Recho. Ito naman dire-diretso ang biyahe. Yan ang naging style ng biyahe namin ni Boy P all throughout this Libot Pilipinas. Dahil nga komportable naman so chill ride lang, kaya hindi mo namin kailangan masyado magpahinga. Mapapansin nyo talagang tumatabi lang tayo dun sa mga pagkakataon na grabe naman talaga yung panahon. At hindi lang basta malakas ang ulan, nakita nyo naman kung ano yung mga pinagdaanan natin. Anyway, tuloy tayo sa biyahe at sana maayos lang ang biyahe natin sa araw na to. Bye bye. Ako sa mga nagtatanong ng ilaw at marami ko nakikita sa comment mga brad, ano yan? Atom Premium LED lights kasama ang RM bracket para secure yung pag-install sa motor. Tapos pwede niya makuha sa Juan Moto Avenue. Message nyo lang sa Facebook, Juan Moto Avenue at Juan Moto Box. May installation na rin din mga brad. Tuloy tayo. Ay, Agas Bridge. Okay. Tallest bridge in the Philippines. Okay, ito na ba yun bro? Okay. So ito mga brother ang Agas Bridge at sinabi sa atin ng ating kaibigan na si Boy P na ito ang tallest bridge in the Philippines. One stretch, 50 plus kilometers to Tacloban, Leyte. Tayo papalipas ng gabi. Let's go. Ito mga brother, yung kalsada natin dito patag, dire-diretso. So yan, by this time alam nyo na ang speed ni Bergman Street Standard. Ang weight ko is 96 kilos, tapos plus more or less 10 kilos pa siguro combined weight na yun ng top box ko at saka yung bag ko. So para may idea kayo, pero hindi naman porke may stretch baba natin ng backpack. Pinakita ko sa inyo para sa mga nagtatanong at ngayon lang nakakapanood ng ating mga videos sa ganito, at least may idea kayo. Okay?
Hindi sa lahat ng panahon, hataw ha. We made it! Welcome to Tacloban City! Pipiyok pa! Tacloban na tayo! Ang ibig sabihin yan, makakapagpahinga na tayo! Tara bro, you doing? Hanap tayo hotel? Dito na lang sa kalsada. Ito din, pa-experience. Hindi, hanap na kami ng patutuloy namin ngayong gabi para makapagpahinga. Actually yung katawan, yung riding stamina okay pa naman, pero this is the best point para magpagipas ng gabi, given quarter to 11 na ng gabi. So kaysa ituloy-tuloy pa namin pa kay Bayog, so kaya mas mababutihin natin na magpaumaga para kitang-kita natin yung kalsada. Alright. Morning, Tacloban Leyte. Biyahe na kami ulit ngayon. Konting-konting pahinga lang. Papunta kami ng Calbayog. Ano meron sa Calbayog? Specialty? Seafoods. Seafood? Islands. Falls. And a very exciting part, the road going there. Ano nga ba yung road going there? Ayun, alam naman ng lahat niyan. Kahit hindi mga Philippine loopers. Kahit yung mga mahilig mag-ride ng nag-i-inter-island, talagang umaaray. Umiinda dyan sa kalsada na yan sa Samar. Pero dahil nga, andyan naman na yan, dadaanan pa rin natin. Ako, nag-book na ako ng flight. Pagbalik na Luzon. O siya, freshen up yung pampalamig. And pabawon sa atin, Kobe. Ano muna tayo? Pagamig muna konti. Init ang panahon ngayon. Ito tayo dito. Yan. Ito mga brother, ang aming last major checkpoint. Welcome to Tacloban City. So, kagabi, di ba nakarating tayo dito sa Tacloban pero hindi na kami nag-picture. Matigil na rin Saka para makita nyo na rin, ayan na siya. Ang aming last major checkpoint sa Gibot, Pilipinas! Kasi mga susunod na lang natin mga ferry points tawid-tawid ng dagat hanggang sa makarating tayo ng Luzon. At sabi nga ni Boy P. Paalaga, itong checkpoint na to is required na. So bago lang to, starting itong loop namin na to, major checkpoint na ang Arco dito, itong sa Tacloban. Kaya sa mga mag-loop dyan, huwag nyo kakalimutan na magpipicture dito dahil baka masayang ang biyahe nyo, baka masanay na lang kayo dun sa mga dating checkpoint na ito ay dinadaanan lang talaga. So picture muna tayo ngayon. Pero gagawin ko rin yan, mag-iiwan din ako ng sticker dito. Ayan. So imbis na idikit natin dun, pangit pumapangit yung marami naman to, yung iiwan ko, ibahagi nyo na rin lang sa iba. Tapos bro, itatag tayo. Sama mo na dyan sa'yo para naka-plastic na rin yung sticker. Grabe, bonus yan. Boy P tsaka motor ni Juan stickers. Ayan. Ayan natin kung saan itatago ni Boy P dito. Tag nyo kami ha pag nakuha nyo to, tsaka marami to. Ayan, nandyan. Ano po? Lahat na mga ito yung location. Yun yung kulay. Yan na, andyan na. Baga na kayo. Ayan mga brad, hanapin nyo yung aming stickers dito sa San Juanico Bridge. Sige po kaya. And eto na! San Juanico Bridge! Ang alam ko, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ang tulay kung saan idinudugtong niya ang Leyte sa Samar. Ay, ang ganda. Paakyat pa lang ako. Ayun mga brother Speechless. Paakyat pa lang tayo, paakyat. Yung umakyat ka sa mong historical bridge, tapos nakikita mo yung greens ng mga puno, tapos yung tubig na kumikinang-kinang. Grabe. Tapos ito na yung kanyang iconic structure that has withstood time over the years.
may mga konting renovations or repair na ginagawa, pero ito rin yun over the years. Ito yung structure na yun, ayun, napakahaba nito hindi rin siya isang diretso lang. Ay, enjoy lang natin yung moment, mga brad. Ang peaceful ng feel na dumadaan ka sa, alam mong historical, yung bridge, itong kalsadang dinadaanan natin. Pagkatapos serene or napaka peaceful din ng mga paligid. Parang may konting isla dito, tubig, dagat, puno, bundok. So for decades and decades, itong bridge na to ay napaka useful na, lalo na ng mga nagtatawid ng gate ito sa Samar at yung mga iba pang karatig bayan. Imagine mo, hindi sa ibabangka mo pa yan o kung ano man ang transportasyon na pantawid ng tubig na yan. Ito na, dire-diretso lang. Ang ganda pa, may enjoy mo pa yung ganda ng lugar. So ito na, Samar na tayo. Samar na isang tawid dagat na lang, listen na, at mas mapapalapit na ako sa aking pamilya na talagang miss ko na. Malayo pang biyahe yun, pero yung sa utak ko, konti na lang. Yung pamilya ko, nandyan na ako sa inyo. Samar na, paakyat na ako dyan sa Luzon. Dito nga brad, mukhang maganda yung kalsada. Pero may mga patsi-patsi pa rin na hindi ka pwede magpakakampante na dire-diretso yung biyahe mo, o kaya magmamabilis ka, o kaya magko-cornering ka. Parang may konting stretch na maganda, pero every now and then may mga butas-butas o kaya mga hindi pantay. So far tolerable pa naman, nothing extreme, nothing scary. Pero yun nga, buti tuyo yung kalsada kasi may tubig yung mga yun. Ay, hindi natin kita. Ngayon kasi naiiwasan natin. Kaya tayo nagpagipas talaga ng gabi sa Tacloban para magiwanag yung daan natin dito. Tulad yan, di ba? Swabe lang, smooth. Yung swabe yung kalsada. Tapos yun na, mga bako-bako na. Tapos ito, mukhang maganda na naman. Tapos pag nagkakasarapan na, sarap ng kalsada, yun, ito sasalubong sa'yo. Ayan. Ayan pa, pa-corner pa. Ito, bago to bro, bagong kalsada. Mukhang bago. May mga patches na bago, so improving naman. Ito, paunti-unti. Nagkakasarapan na, biglang ayan, ayan, akala nilang patag, pero ano yan, ganun yan mga brad, kasi yung iba may mga butas. So ayun so pagdating dito yan, bako-bako na naman yung ginagawa namin dito sa gilid ng kalsada. Ito, nag-stop over muna tayo, bigyan ng vape si Boy P, pero check muna, buo pa naman. Kaya pa naman mga barag-barag, yung gulong natin okay pa rin. Siyempre para sigurado, mahirap na dahil hindi rin naman biro yung dinadaanan natin na kalsada dito. Yan, making sure na okay pa rin. Kasi pag nalagpasan natin tong kalsada na to, iti-check pa natin ulit. Pero ito, yung mga nagawa na, in fairness, may mga patches na gawa na. Tapos mukhang tuloy-tuloy naman yung roadwork nila. So kudos, hindi ko alam kung local government to or national na DPWH level, pero at least yan, mas nagkakaroon ng ginhawa yung pagbiyahe. Ayan, ayaw mapindot. Dang, voice activated eh. Oh, no! Dang, dito ako nakakita ng stoplight dahil may roadwork. Tapos pinindot ni Boy P para mag-green. Go na tayo!
Time check tayo mga brad. Time check lang. Humihinga ka. Ayun pa. Sasabihin ko pa lang sana, kaya ako nag-on ng video. Okay na yung kalsada. Pero maganda naman na to. Time check, 1:45. Biyahe pa rin kami ni Boy P. Pero kumpara doon sa mga kalsada kanina, na medyo ginagawa na wala. Ito, mas maayos yung kalsada dito. At hindi pa kami nakakapananghalian. We are still 81 kilometers away from Calbayog. Saglit na lang to, konti na lang to. Mga tinatangong biyahe. Sa bayan, ay wala, sa bayan na magaganda, Gandara. Okay bro, salamat. Nakatayikot ka. Okay mga bro, sige po, buti nakita nyo. Ganda, galing ng tayas ang mata. Sige. Okay mga brother, time check. Alas 3 na ng hapon. Hindi pa kami nananghalian ni Boy P at pinabagtasan namin ito. Dito na, Calbayog na kami. Calbayog, Samar. Ito talaga yung tinarget muna namin dahil dito kami magpapahinga ng konti bago tumungo sa port para naman makatawid ng bato sa Sorsogon. Dito nyo, napakatahimik ang lugar, napakakayapa yung buhay. May mga restaurants dito sa tabi. Along the beach na pwede kang mag-relax, pwede kang kumain. So, gutom na kami dahil lang yung kain pa namin ay nag-take up pa namin, umaga pa. Kaya, nakain na tayo dito sa Calbayog, Samar. Lunch break muna sa hapon. Siyempre kasama ang mga bago nating kaibigan dito sa Calbayog. Ayan. Kasama natin dito. Mga kapamilya na ni Mac yan. Yan. Kakain muna. Sakto. Gutom na kami. Bro, maraming salamat sa family mo. Kay Michael, maraming salamat. At hopefully makabalik din ulit kami dyan. Marami pa sanang pupuntahan pero yun nga, eto may nahabol tayong biyahe. So after our late lunch, grabe naman itong yung mga kasarapan sa biyahe. After our late lunch, ito na, tulak na kami ni Boy P patungo ng Allen Port. Ito yung isa sa mga port ng Samar, no? Para naman makatawid kami papunta ng Sorsogon. Na sasalubungin lang tayo ni John Pax. Adik yun, no? Ayan, so ito, mabutin kami ng gabi pero malapit lang naman to, 59 kilometers. So mahigit isang oras lang to. No worries na, hindi na yung babagtas pa ng mga bundok-bundok. Kaya na parang ano na lang to, point A to point B. So kita-kits tayo sa barko. Luzon, nandito na kami. Ang barko papalapit sa pamilya ko. Excited na ako.